Praise the Lord. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Welcome mga kapatid. Kawayan tayo. Hi everyone. Praise God. We miss you. Kaya salamat sa Panginoon, isang linggong singkad na tayo ay pinagpala ng Diyos. Mga tinatangkiling na tayo ay biniyaan ng mga pagpapala upang maitaguyod ating mga pamilya. Today, we're now on the church to give our Thanksgiving, magpasalamat sa Diyos. Sino po ang masaya sa umagang ito? Praise God. Sa mga women na nag-out of town ng Friday, mga ngiting tagumpay. Di ba? Ang saya, no? Unang beses at unang pagkakataon nag-out of town, nag 2 days and 1 night kagad. Naday kagad kami mga kalalakihan. Tuwing kami magmi-meeting ng mga kalalakihan, pag nagpaplano out of town, pag sinabing overnight, ayaw daw nila kasi ayos ang payagan ng mga asawa nila. Ito mga babaeng to, no? Nagdalawang araw at isang gabi, no? Pinayagan ng mga asawa lalaki. Tsaka yung yung banana float ba yan? Yung banana boat, kami sa Quezon, tanaw-tanaw lang kami. Tsaka picture-picture, kaya sumakay. Magkano ba? Magkano? Praise God, Kaya okay po yan, kami nagagalak sa mga kababaihan. Kami mga kalalakihan, guro nung mag-start dito lang sa building na to, nakasyam na out of town na kami, pero never kaming nag-overnight. Ito isang beses lang, overnight kagad, no? Tapos wala pa raw, pauwi pa lang daw, nagpaplano na naman. Pero mga kapatid, mainam po yan. Kapag may mga ganyan po, nakakatibay po yan ng samahan. Nakakatibay po yan ng kapatiran. Don't miss those opportunities to fellowshipping and bonding with our brethren. Kasi nakakatulong yan sa ating emotional na mga nanay na nakatali sa bahay, nakalaya, Talagang mga nagwala sa dagat. Pero we're happy for you na nagkaroon kayo ng pagkakataon. So we're expecting more to have a fellowship, not only sa labas, dito sa loob ng iglesia. Mamaya, we have, meron bang kababaihan? Mamaya, meron pong fellowship. In-announce ko na. Dito po, mga babae, sa taas, mga kalalakihan naman. Di ba? So, walang ligtas ang mag-asawa. So, mamaya po, we have a short fellowship para magkaroon po tayo ng palakasan. Today, we'll be continuing in our Lenten sermon series, Paid in Full, The Hope of the Cross. Buong buwan ng Abril ay patuloy nating pinapagnilay-nilayan sa magitan ng mga sermon ang kamatayan ni Jesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Sino po ang handa na makinig ng salita ng Diyos sa umagang ito? Kaya tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Kami, O Diyos, ngayon ay nagagalak na kami ay malakas, malusog, nakalalakad, na ang kalusugan ito'y sapat upang makaparito sa iyong sambahan, upang ikay pasalamatan at purihin at sambahin sa iyong kabutihan sa iyong mga buhay. Ama, salamat, Panginoon, nagkaroon ng pagkakataon muli na ikay masamba. Nagkaroon kami ng pagkakataon upang dalhin na aming mga handog, bunga na iyong katapatan sa iyong mga tinatangkilik. At ngayon, nagkaroon muli ng pagkakataon upang makapakinig na iyong mga salita sa ikalalakas ng aming buhay espiritual. Mapagpalang bawat sa Diyos, itago mo yung abang alipin sa iyong likuran. Panginoong Hesus, ikaw magpahayag, ikaw maitaas sa umagang ito. Ang kasakdalan ng iyong kamatayan sa krus ang aming marinig at ang katagumpayan ng iyong muling pagkabuhay ang aming mapagpala sa amin sa umagang ito. Banal na Espiritu, kumilos ka sa puso ng bawat isa. Gawin mo isang lupang mataba upang ang mga hasik ng iyong mga salita ay magpunla sa kanyang mga puso, tumubo, lumago, at magpatibay sa kanila. Ama, salamat. Ito ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. We're continuing to our series. Today, our topic is From Death to Freedom. Mula sa pagkakautang patungo sa kalayaan. Again. Way back 2005, kami po mag-asawa nagkaroon ng napakalaking problema sa pagkakautang. Dami po namin pagkakautang, meron po kami negosyong printing press at saka bookkeeping office. That time, napakarami namin pagkakautang, talagang dumating ang pagkakataon na sumakit ang ulo namin. Yung mga pagkakataon, araw-araw po, 3 Bombay ang nagpupunta sa aming shop para maningil. At ako nakakaharap kasi lagi nasa pilang bis ko. Ako yung nasa store, ako yung nasa production. Imagine po, 3 Bombay, mahina-hina ang 1.5 isang Bombay. 4-5 isang araw. 4-5 times 7, magkano po ang nilalabas namin pera? Pambayad sa Bombay. Di ba? Sino po nakakautang na sa Bombay?
Ang Bombay, minsan wala ka ng, tinubuan ka na, bibigyan ka pa ng banig. Di ba? Sinaka ko na, payong, foam, no, mga beds. So, talagang 2005, dumating kami sa pagkakataong umutang ng 500,000 sa isang financer. Way back 2005, nagpunta kami sa isang warehouse sa Tondo. Ganyan po itsura niya. Yan ang nabivisualize, ganyan itsura niya. Sabi ko, anong itsura to? Warehouse. Pero ito na yung bahay, yung lugar ng utangan namin. Yung warehouse na yung pagpasok namin sa pinakaloob, may isang magandang opisina na kung saan may isang Chinese na babae na siyang financer. Siya po ang nag-release ng aming inutang, 500,000. Habang nagpipirma ako, sabi ng Chinese, picturean mo siya. Yan po. So, ang pagkakautang na yan ay 500,000. Ang nahawakan na yung mag-asawa, 200,000. Yung 300,000 napunta sa napakaraming ahente. Alam niyo po ba? Yung checking, inisyo ko dyan, 12 checks, PDC, post-dated check. Lahat po yun, hanggang 3, tumalbog na siya. So, hindi na siya pumasok. Yan pong babaeng yan, yung mga nasa paligid niya, mga goons yan. Kala ko sa pelikula lang nangyayari yun. At nung hindi kami makabayad, nagkaroon kami ng death threat. Tago kami sa Malagasang, sa bahay ng hipag ko, for 3 months. No, ang hirap ng pakiramdam na like, parang lagi may babaril sa'yo. Death threat, mga kapatid. No? So after 3 months kaming hindi mapayapa, takot kami lumabas, kasi death threat nga, ipapatayin kami. Imagine that, no? Yung kaunting putok, konting sumabog, natatakot ako. Hirap po na gano'n. Pero yun, yung 3 months sa pagtatago, nabalitaan namin, na-raid yung warehouse, patay lahat, pati si madam na inuutangan namin. So, bayad na kami. Nakakatawa, pero Lord, ba't mo naman dinamos? Di na po kami, yun, mula na malaman namin na-raid ang warehouse, patay lahat sila. So talaga sindikato sila nagpapautang ng malaking pera, pero yun nga, mayroong pressure. Example sila ng mga financer sa mga casino. So, yung pagnayaring yun, hindi namin alam kung dapat ikatuwa. Kasi we are paid in full, dahil namatay na ang pinagkakautangan namin. Okay. So, example yan ng kwento ng pagkakabaon sa utang. May pagkakataon pa nga na ang laki ng utang ko sa credit card, swipe ng swipe eh. Sarap ng pakiramdam na swipe ng swipe. Yabang ko nun, no? Wala pa akong financial literacy nun. Pagkakataon, talagang kailangan na akong magbayad, talagang, sarap kasi, ang credit card, pag umutang kayo, bibigyan ka ng statement, ito yung buong kabuuan, Pero nakalagay sa baba, minimum to pay. Yung pinakamababang kaya pwede mong bayaran na, pero hindi mo alam, na habang natitira yung konting kapunuan ng babayaran mo, tutubuan pa yung kaya lumolobo siya. Yung mga naka-experience ng credit card. Kaya talaga may pagkakataon na mayroong credit card, yung collector, binantayan ako magdamag, sir, mag-produce ka ng pera. Na-visualize ko sa AI. Mga experience ko, AI, mag-produce ka ng picture na nagtatago ko ng gabi. Yung babae magdamag sa bahay na hinihintay ako, kailangan maglabas ako ng pera pambayad sa credit card. Nangyari sa akin yun. Sabi ko, ay, umalis na babae ito. Sinisingil ako sa utang. Grabe, ang hirap na may utang. Kaya nga, nung nakakataon mga sermon ko, na I advise you na kapag uutang kayo, wala masamang umutang. I advise you kapag uutang kayo, good purpose, tamang purpose, tsaka alam mong kaya mo siyang bayaran. At alam mo saan kukunin ang pambayad, hindi yung bahala na. So I've been there from being indebtedness, yung baon ako sa utang. Let's watch this video. Ano ba ang ekspresyon ng tao nakabayad sa utang? Nakita lang ito sa TikTok. Example to, panurin natin. She paid off 127,611 in 5 years. If we convert it to peso, that is 6 million peso. So yung babaeng ito, na-picture lang sa isang show na nabayaran ang kanyang pagkakautang ng 6 million in peso in 5 years time. So nakabayad siya, ganyan ang pakiramdam niya. May hinahanap kasi ako, when I was in college, nanonood kasi ako ng the Oprah Winfrey show. No? Alam mo yun? Oprah Winfrey.
yung black na American babae. So, hello, nung ako'y college, hello, yan. Hello, ayaw ng mic ng usapang utang, ano. Nung ako'y college, pinapanood akong episode ng Oprah Winfrey Show. Kaya ilang nakita ko pero wala sa video files ng YouTube. Meron 3 babaeng biktima ng domestic abuse sa Amerika. Domestic abuse. Mga babaeng battered wife na sinaktan ng mga asawa nila. Dahil sa entries ng mga humingi ng tulong kay Oprah, yung 3 babaeng ito, ang pinili niyang bigyan ng tulong. Unang babae, bigyan niya ng cruise travel. Cruise. So, tumantuwa yung babae. Yun ang bigay sa kanya incentive ni Oprah. Pangalawa, binigyan ng kotse. Yung pangatlong babae, ano nyo binigay sa kanya ni Oprah? Binayaran lahat ng utang niya. No? Nagulat siya, isang box, nandun lahat yung mga resibo ng itong babaeng ito, utangere. Yung binuksan yung box, nilabas lahat ng resibong utang niya na paid in full, na hindi niya alam, ay binayaran ni Oprah. Kung ikukumpara niyo yung expression ng 3, the best ang ekspresyon ng babaeng binayaran ng utang. Kasi isang babaeng binigyan ng kotse, ganun lang siya. Yung isa binigyan travel, ganun lang siya. Pero ito, naglululundag siya. Yung buong stage niya, inikot niya, talon na siya. Utang lang ang binayaran, pero wala nang binigay si Oprah. Yung utang lang. Pero grabe ang kanyang expression. Hindi ko siya nakita, ito lang nakita ko . No? So doon ko na, hanggang ngayon, nagtingin sa akin utang na iba talaga yung utang na binayaran. Yung faith in full. Lalo na yung pakiramdam na yung utang mo, binayaran ng iba. No? Yung utang ni Mrs. binayaran ni Mr. Mga ganon, na somebody paid for your indebtedness because somebody loves you at binayaran ka na yun. So example yan na yung ating, I'm introducing this kind of topics that yung anong pakiramdam ng baon sa utang, di ba? So financial freedom may change your lifestyle. No? Ang yung freedom, pagkalaya sa walang utang, ay nagbabago ng lifestyle. But spiritual freedom changes your life. No, mas iba ang spiritual freedom rather than financial freedom. Because a soul set free is richer than any bank account. Mas kuyambing mo yung kaluluwang pinalaya ay masigit pa sa bank account na maraming paldo na walang utang. So, we're talking about today, the spiritual freedom, from debt to freedom. All of us carried a kind of debt. Lahat tayo mayroong dala-dalang pagkakautang. Not just financial, hindi lang financial, but a spiritual debt caused by sin. Lahat tayo may pagkakautang, bunga ng kasalanan. The Bible teaches that sin separates us from God and bring judgment. Lahat ng tao ay may kasalanan at may pagkakautang. At ito ang dahilan tayo nakalayo sa Diyos at binigyan ng kahatulan. Sabi sa Isaiah 59:2, "But your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear." Sabi sa Tagalog, ang masasama niyong gawa ang dahilan ng pagkawalay niyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at di niya kayo marinig. Sa verse na to, kung ating tingnan, kung ating i-evaluate, yung kasalanan pala ang dahilan para hindi tayo marinig ng Diyos. Hindi yung verse na sabi, hindi na sinabi niyang, yung kasalanan yung dahilan, kaya ayaw niya kayong pakinggan. Pero ito, the sin is the cause of God did not hear you. No, minsan nagtatanong din sa verse yan, God is so powerful that what caused Him to not hear my prayer because of my sin? Pinapakita dito ang grabing cause o dulot ng kasalanan na dahil sa kasalanan ay hindi tayo marinig ng Diyos. But I know God can hear us kung gugustuhin niya. Ginawa niya lang pamantayan na ang kasalanan ang magiging matibay na dahilan para hindi kanya marinig. Amen? Hanggang ngayon, di naman tayo lahat perfect eh. Sa loob na isang araw, ilan na nagagawa niyong kasalanan? Nagbibilang ba kayo? O hindi niyo mabilang? No? So at the end of the day, di ba sa pagtulog natin, ang ating ay manalangin, humingi ng tawad. Kung may mga kasalanang ginawa natin, o hindi mo sinasadya, o kasalanang tama pero hindi mo ginawa. Tandaan nyo yan, sin of omission. Alam mong tama pero hindi mo ginawa, hingi nyo ng tawad sa Panginoon yan. No? Yung mali na ginawa mo, talagang dapat ihingi yun. Pero yung
Kasalanan na hindi mo sinasadya dapat, pero lalo na yung kasalanang isang tama na hindi mo ginawa, kasalanan po siya, no? So those sins hindered us for God to hear us, no? Naging dahilan siya para maghihad lang, para pakinggan tayo ng Diyos. Proceed on our sermon theme of Lenten season ay tungkol sa krus ni Jesus. Sa gitna ng madilim na araw ng pagpapako sa krus, may isang makapangyarihang tagpo na madalas nating malimutan. Ang presensya ng dalawang magnanakaw sa magkabilang panig ni Jesus. Hindi sila mga bayani, kundi mga taong nagkasala at nahatulan. Kapwa nagdurusa sa parehong parusa. Ngunit sa kailang huling sandali, ipinakita nila ang dalawang magkaibang tugon sa harap ng tagapagligtas. We'll talk about today the different response of a thief on the right and the left of Christ during His crucifixion on the cross. So, number one point is that the reality of our debt. Yung tunay na tayo po ay may pagkakautang. Verse 33 to 34. Let's read. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus, ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanunood, habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinunumbayan, sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. So, there's a provoking ang mga salita ng mga pinuno ng bayan, the leaders of the town, na sinabi, ay, ikaw ang Jesus, dapat iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Jesus was crucified alongside with criminals, no? Pinako ang Panginoon. Tandaan natin, ang pagkapako sa krus ay a death penalty para sa kasalanang mabigat laban sa gobyerno. So those two criminals being condemned and sentenced to die on the cross, the same way with Jesus Christ. No? Balikan natin, ang butas na kasalanang ibinintang nila sa Panginoon ay the crime of sedition, paglaban sa gobyerno. So, di natin alam, yung dalawang magnanakaw, bukod sa magnanakaw, baka ninakawan nila ang gobyerno. Pareho kayong dalawang ito, contractor. Di ba? Kasi kung magnanakaw lang sila at di nasaktan ng gobyerno, hindi sila made-death penalty. Pero bakit bilang magnanakaw, kasama sila sa hinatulan ng pagkapako sa krus? Most of the death penalty being penalized during that time ay ang laban sa gobyerno ng emperor. Marahil dalawang magnanakaw ay nagnakaw ng kaban ng bayan. So we don't know, but alongside, ito po ang pwedeng dahilan bakit sila kasama ni Jesus na ipinako sa krus. So, dahil dito, all have sinned and fall short of the glory of God. No? Dahil sa kasala tayo ay ang dalawang magnanakaw na nakapako kasama ni Jesus. Dahil lahat tayo daw ay makasalanan at walang umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya ang tanong na sino ang papasok sa langit, kung tutusin, bakla man o tomboy, straight man o hindi, lahat po yan hindi papasok sa langit. Kahit ikaw ako, nung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon. No one can enter gates of heaven except being born again, being accepted the Lord Jesus Christ. So wala talaga. Pero kung isang tao na nais niyang magbago, kailangan niya ang Panginoon upang ang kasalanan na naging dahilan, upang siya ay kulangin sa paglapit sa Diyos, ito ang kapunuan. Kailangan natin ng Panginoon. No? It's like a person buried under overwhelming debt, sa kwento ko kanina. No? Ang kasalanan na meron tayo, na galing sa kasalanan ni Eva at ni Edan, ng ating unang mga magulang, ay tulad ng isang mga taong nakabaon sa pagkakautang. No matter how hard they try, they cannot repay it. May mga pagkakautang na kahit anong gawin mong paraan, hindi mo mabayaran. Di ba? So, same way, lahat po tayo ay baon sa utang. Sabi sa Isaiah 64:6, lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat, gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Sabi Isaiah 64:6, where our sin are like rags, maruming basahan. Maging ang ating mga gawa ay maruming basahan. Kaya nga, ang pagpasok sa langit ay hindi po pabaitan. Yung dalawang magnanakaw sa kwento ng ating gospel,
Isang magnanakaw doon ang pinangakuan niya sa paraiso. Mabait po ba yung magnanakaw? Gumabo siya ng kabutihan sa kanyang buhay na hanggang sa huling oras ng kanyang buhay ay siya isang makasalanan at nahatulan ng kamatayan dahil sa kanyang kasamaan. Pero he been promised by the Lord a paradise. Meaning, hindi gawa ang paraan para mapasok sa langit. Di ba? May isang celebrity, ang sabi niya, no, si Jamie Rivera, iba ko nabasa niya, ang kanyang I know God, that the homosexuals or the LGBT can enter heaven. Kasi I have a friend. Nung ako'y walang-wala, tinulungan niya ako, no? Ginamit niyang dahilan ng pagpasok na langit ay pagiging mabuti ng kanyang gay friend. No, it's not the base of to enter into heaven. It's pagiging mabait, matulungin. Hindi po yun. Ang sabi ng Isaiah, ito ay isang maruming basahan lang, mga kapatid. Maruming basahan sa Diyos. So walang paraan ang kaligtasan na gagamitin mo ay ang mabuting gawa. Ito'y maruming basahan sa Diyos. How to apply this first point? Acknowledge your spiritual condition. Alam mga kapatid, alalahanin nyo, kilalanin nyo, na ang sarili nyo ay makasalanan. Baon po kayo sa utang. No? Hindi kaya ng iyong achievement, kayamanan, kalusugan, kakayahan, kagalingan, ang kaligtasan ng kaluluwa. No, hindi niya kayang ibahin ang kondisyon ng ating spirito. So, acknowledge your spiritual condition. Number 2, stop denying you need for forgiveness. No, kailangan tanggapin nyo ang pagkapatawad. Hindi ko kailangan patawarin, mabait na ako. Ako naman, kahit di nagsisimba, hindi naman ako nakakalimot. Nakarinig ba kayo ng mga ganon? Hindi siya kinikonsider ng Diyos. Kahit daw hindi siya magsimba, hindi naman daw siya nakakalimot. Number 3, you cannot experience freedom until you admit your debt. Hindi niyo maranasan ng kalayaan hanggat di nyo inaamin na kayo ay may pagkakautang. Taas ang kamay na may pagkakautang sa Panginoon. We are all in debt. Tayo ay baon sa utang. Second point, the response that keeps or cancel the debt. So dito, una ay yung unang point natin, the reality of our debt. Tunay na meron tayong pagkakautang. Pangalawa, yung response, yung tugon na nag-cancel ng ating pagkakautang. Sa verse 35, at for us, ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood, habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan, sinabi nila, iligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawal, nilapitan siya ng isa at nilok na maasim na alak. Kasabay ang ganito panunuya. Sabi ng isang kawal, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Verse 38. Merong ding nakasulat sa kanyang ulunan, sa wikang Grego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. At tinuya rin siya na isa sa laring nakapako sa tabi niya. No? Hindi sinabi ko sa kanan at sa kaliwa. No? Tinuya rin siya na isa sa mga laring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo yung sarili at pati na rin kami. The response that keep or cancel the debt. Tingnan natin, ano ang tugon ng isa sa magnanakaw o ng dalawang magnanakaw sa kaligtasang iniaalok ng Panginoon. One criminal rejected Jesus. Isang criminal, isa sa mga nanakaw na nakapako sa tabi ng Panginoon ay nireject ang Panginoon. He wanted to rescue without repentance. Gusto niyang maligtas. Gusto niyang makabayad ng utang na hindi naman umaamin na siya ay may kasalanan. May mga ganun pong tao. Gustong maligtas pero ayaw naman gumawa ng paraan para sa maligtas. Gustong makabayad ng utang, hindi naman gumagawa ng paraan para makabayad sa utang. Nakuha niyo po yun. The same way with our indebtedness and our sins. Itulad ng isang kriminal na nakapako sa krus katabi ni Jesus, nireject niya ang Panginoon. He mocked Jesus. Save yourself and us. Sabi niya sa Panginoon, iligtas mo kami at iligtas mo ang iyong sarili. Now, though physically close to Jesus, he remained spiritually distant. Katabi niya lang si Jesus, malapit physically, pero siya ay malayo sa kanyang espiritu. Malayo ang kaluluwa sa Panginoon. No? He was physically close to Jesus, but he remained spiritually distant. Proximity to Jesus is not the same as faith in Jesus. Ang pagiging malapit sa Diyos ay iba sa pananampalataya sa Diyos. Hindi sapat ang palasimba kung ang buhay naman na hindi nakikita
ang buhay na mayroong pananampalataya. Nakuha po natin yan. So it's not me na maka-Diyos to na talagang no. So makikita sa bunga ng kanyang buhay, kung siya talaga ay may pananampalataya. Dito nga last na nakikita niya mga taong, ay palasimbe siya, napaka-religious siya, pero sa mga ugali. So dito napupulaan ang pangalan ng Panginoon. No? Kaya kung tayo ay palasimba, tayo ay religious, makita sa buhay natin. No? You're near to Jesus Christ, but distant naman ang faith. No? So proximity to Jesus is not the same as faith in Jesus. Yung pagiging malapit sa Panginoon, iba ang pananalig sa Panginoon. Tulad ito na isang pasyente, like a patient who refuses the only cure available, he remains sick, not because there is no remedy, but he rejects it. The same way, tulad din daw ito na sa mga pasyente na ayaw uminom ng gamot na para gumaling siya. Diba? So, the same with us. Minsan, ninaalok na sa atin ang paraan para makabayad, pero maraming mga taong tumatanggi. Ayokong mag-Christian, ayokong magsimba, baka maobliga ako. No? Sinusolusyonan natin sila. Ito ang paraan para umayos ang ating buhay spiritual. Ito ang paraan para makapasok sa langit. Pero marami ang ayaw ng obligasyon. Ayoko, baka lagi akong bisitahin ng pastor nyo. Merong kinakatakutan. May gamot na inaalok pero ayaw inumin, samantala ang gamot nito ang makapagpapagaling. Sabi sa Colossians 2:13-14, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito, ang malalim at malaking pagkakautang. Pinawi ni Jesus ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. So when Jesus Christ crucified on the cross, everything is paid in full. Sabihin nyo, paid in full. So lahat ng pagkapako niya sa krus, lahat po yan binayaran ng Panginoon. I'll tell you, God's salvation being offered and manifested on the cross 2,000 years ago, fully paid every sins we have. Kahit yung mga kasalanan yung gagawin pa sa hinaharap, kasama na sa pagpapatawad. Ay di, gagawa na kasalanan. Ibig sabihin pala naman ay lahat pala ito ay bayad na. No? Pwede natin sabihin yun. No? May sinasabi na past, present, and future salvation. No? So, hindi nangangahulugan, ito yung sabing pag-aabuso sa biyaya. Hindi nangangahulugan na ang lahat ng kasalanan natin, mula nang tanggapin mo si Jesus, ay pinatawad na. At ang gagawin mo kasalanan ay papatawarin, hindi nangangahulugan nun, aabusin mo ang biyaya. Ang tao na nananalig kay Jesus, hanggat maaari ayaw niyang magkasala. Dapat hindi mo sinasadyang magkasala. Huwag mo sabihin na, ay, lapatawad ng aking mga gagawing kasalanan. Gawa nila ako ng gawa. Iyon ang nangangahulugan na hindi tunay ang pananampalataya. Malalim siya, pero ito yung sinabing bayad na nung ipako si Jesus sa krus. Bayad na ang ating mga pagkakautang. Application, do not harden your heart. Huwag niyong patigisin ang inyong mga pusong bato na hindi na kayang palambutin. Do not treat Jesus as last resort or emergency solution. May mga tao, Kristiyano man o hindi pa, nagiging last solution ang Panginoon. Gagawa ng paraan, ay kaya ko itong bayaran. Ay kaya kong gumaling to, bilhin lang ako ng mga gamot. Ay kaya ko to, pero kapag wala nang magawa ang lahat ng paraan, kapag wala pang solusyon na nagagawa dahil sa kanyang ginagawang paraan, tsaka tatawag sa Diyos. Ginagawang last resort ang Panginoon. Huwag po ganun mga kapatid. Every time we face struggles, we face trials, we face financial problems, sickness, tawag kagad sa Panginoon. Tawag kagad sa Panginoon. Call unto the Lord, no? Dahil gagawa at gagawa ang Panginoon. Yes, may have tiny wisdom. Kapag tumawag ka sa Panginoon, the Lord will tell you, ito ang gawin mo. Uminom ka ng gamot. Ito ang gawin mo, mag-ipon ka, pambayad sa utang mo. Ito ang gawin mo, magpatawad ka. No? When we call unto the Lord, God will give us wisdom for the right step, right solution in our problems. Tamang solusyon sa ating mga problema. So do not treat Jesus as last resort or emergency solution. Rejecting Jesus means your debt remains unpaid. Na habang tinatanggihan mo si Jesus, ibig sabihin,
hindi pa mabayaran ang iyong pagkakautang. Nabayaran ng utang, pero magaganap ang fully paid kapag ang isang tao ay lumapit kay Jesus at tumanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. From then on, when they receive Christ as their personal Savior and Lord, yung tatak ng fully paid ay itatatak sa kanyang kaluluwa. Lucas 23, so the faith that leads to freedom. Pangatlo, yung pananampalataya na nagdulot ng kalayaan. Let's read from verse 22. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarusahan ding tulad niya. Nasabi na isang, tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginagawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginagawang masama. So nakita isang lalaking kriminal, paano niya na-sure? How can he be sure that Jesus Christ did not do sin? Wala siyang kasalanan. Meaning, itong lalaking to, kilala niya si Jesus. Siguro noong panahon, kasi Jesus Christ became popular. Naging famous siya through His miracles. Nagpagaling ng mga may sakit, nagbigay ng paningin sa mga bulag, na hinayaan na makalakad ang mga pilay, at nagbuhay ng patay, nagpakain ng libu-libong tao. Lahat ng yung himalang yun, nagpasikat sa Panginoon, naging popular ang Panginoon. Maybe this one man, this criminal, ay nakabalita siya na si Jesus ay tunay ngang matuwid at walang kasalanan. Isang makasalanan pero kilala si Jesus. At dito nagliyab ang kanyang pananampalataya nang maka-encounter niya si Jesus. Ang sabi sa kapwa magnanakaw, hindi ka ba nahihiya? Wala ka bang takot sa Diyos? No? Lahat naman tayo pinarusahan. Tayong dalawa, deserve nating parusahan. Pero ito, wala siyang kasalanan. That is faith. Pananampalataya. At sinabi nito, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghari ka na. Ano ang sagot ng Panginoon? Nasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Paradise. Tanong, bakit hindi sa langit? Bakit sa paraiso? That time, ang paraiso ay nilalaan, hanggang ngayon, nilalaan sa mga taong ligtas at naghihintay na muling pagbabalik ng Panginoon. Jesus Christ promised a paradise to a thief who repent in sin, who know himself is under obligation, is under debt, baon siya sa utang, at kinilala niya ngayon ang taong magbabayad ng kanyang pagkakautang, ang Panginoong Yesus. The second criminal, yung unang criminal, nag-reject. The second criminal responded differently. He admitted his guilt. Alam niya, deserve niya. At nang kasama niya, sila ay makasalanan. He recognized Jesus' innocence. Alam niyang si Jesus ay inosente. And he expressed faith in Jesus as King. And Jesus promised him a paradise. Mga kapatid, kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, pinangako niya sa magnanakaw ay bibigay niya sa iyo. And you know yourself that you're better than the thief. Alam mo sa sarili mong higit ka sa magnanakaw na to. Hindi ka naman nagnakaw na tulad niya. No? Kung pabakaitan din lang tayo, di ba? Lahat naman tayo mababait, di ba? Pero hindi yan ang batayan ng kaligtasan. No? Kahit itong magnanakaw, hindi naman siya mabait. Pero ang pananampalataya ay nag-usog sa kanya na kilalanin ang tunay na tagapagligtas. Jesus responded, "Today, you will be with me in paradise." Ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. And an instant promise. Do you know, today until today, it is God's promise to you na kapag namatay ka, may pangako ang Diyos sa iyong isang paraiso. Di ba? Masarap ang may Kristo sa puso. Dahil lahat naman tayo mga kapatid, mamamatay. Di ba? Ang kasarapan ay the hope of glory, pag-asa ng ating kalulatian na kapag namatay ako, kapag namatay ka dahil ako ay anak ng Diyos, may paraiso akong pupuntahan. Amen? Ano gusto nyo? Paraiso, impyerno. No? Langit, lupa, impyerno. Langit, lupa, impyerno. Lupa ka muna, gusto mo na mabuhay, pero hindi ka eternal life. No? Walang hanggang buhay dito sa lupa. No, darating lahat tayo, magpapantay ang mga paa. Pero rest assured for yourself, in your heart, na Lord, kapag namatay ako, may paraiso akong pupuntahan na ipinangako mo tulad sa magnanakaw na ito.
immediate forgiveness. Ang Diyos, madaling magpatawad. Lalo na kung bukal sa puso mo ang paghingi ng tawad. Complete freedom, kabuuang kalayaan at eternal life, buhay na walang hanggan. Ang kasapatan ng ating kaluluwa ay ang buhay na walang hanggan. Meron ko sa nabasa about, behind every paid bill, is God's faithful provision. Yung mga binabayaran natin, yung mga bills, alam niyo po ba, kapag nakakabayad na kayo, hindi kayo broke. Alam ba, nagbayad ako ng bahay, nagbayad ako ng kuryente, tuition ng mga bata, wala nang natira, I'm broke. No, you're not broke. You are responsible. Kapag nabayaran yung lahat, wala mang natira, you are not broke. Naging responsable lang kayo sa biyaya ng Diyos na ipinagkatiwala sa Panginoon. Behind every paid bill is God's faithfulness. A paid bill is a proof that God provided. Kagabi, nagbayad ako ng kuryente ko sa GCash. No? Itong summer, tuwing darating ang bill, kinakabahan na kayo. Kakakabahan. Yung aircon, ninorasa ko, 8 o'clock ng gabi, nakapatayin ko ng alas 12. Talagang wala akong timer. Babangon tayo alas 12 na kasi ayokong mag-alauna hanggang alas 4, iniisip ko yung bill, lalong hindi mahimbing ang tulog ko. Alin sa dalawa, mamatay ka sa init o masyak at maitake sa electric bill. So nakabayad ako gabi, nakasurvive ng 1 month ang summer, April. May bill, paano na kaya? Kamusta nag-raise ang bill ng ating kuryente sa church? Umaganda. Diba? Pero now, kapag nabayaran yan, is a proof that God provided. Palakpakan niyo ang Panginoon. Basta nakakaraos ka, nakabayad ka, no? Ang hirap lang na umuupa, no? Ay, nakabayad na ako. Next month, may utang na naman ako. Okay, but God provided. Sometimes it just look like a receipt. A bill paid, a balance cleared. Parang resibo lang siya. Pero nakang mga nabayaran ay balance cleared. Nakabayad ka sa isang pagkakautang. But faith sees deeper. No? Ang mas malalim ang nakakita ng pananampalataya. That payment wasn't just money leaving your hands. It was God providing the strength to work. Kaya kayo nakababayad sa inyong mga pananagutan bawat linggo, bawat buwan, dahil iyan ang bunga ng katapatan ng Diyos sa inyong mga tinatangkilik, trabaho man o negosyo. No? It was God's providing strength to do your work. The wisdom to manage and the grace to sustain you. No? Karunungan para mo i-manage yung pera, tamang budgeting, dapat makabayad lahat. No? Na at the end of the month, fully paid ang aking obligasyon. And the grace to sustain, yung biyaya ng Diyos na nagpapamaintain ng mga bayarin. So that payment wasn't just money, no? But pause for a moment and recognize it. Na ang promise ng Lord, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. God provides our need. If you already paid all your bills and nothing left for you, you're not broke, you are responsible. So, laging nakakaraos. Ay, nakaraos na. Ito naman, bagong buwan. So, every paid bill is quiet proof that God has provided once again. Every month, may mabayad tayo, mga utang tayo. Pero ang provision ng Panginoon, every month, nakakaraos, nakakabayad tayo. The same way with our sin. Our sin is like a debt that is instantly and fully paid by someone else. No balance remains. Ang kagandaan lang, kung buwan-buwan may binabayaran tayo habang nabubuhay ka, meron tayong mga bills. Ang kagandahan sa ating kasalanan, minsan nang binayaran ng Panginoon sa krus at wala nang natirang balance. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. No balance remains. Sabi, therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na daw kahatulan at parusa sa mga taong nakapag-isa na kay Kristo. Mga kapatid, mula nang tanggapin mo ang Panginoon Jesus, ang sabi ng Romans 8:1, wala nang parusang nakaantabay sa iyo dahil lahat ay binayaran na ng Panginoon. Application, come to Jesus with humility. Place your full trust in Him, not in your works. Receive His grace today. Faith in Jesus cancels your debt and brings true freedom. Ang pananampalataya sa Panginoon ay nagpapabura
lahat ng iyong pagkakautang at nagbibigay sa iyo ng tunay na kalayaan. Habang isa ay patuloy na nanlibak at tumanggi, ito namang isa naman ay nagpakumbaba. Kumilala sa kanyang kasalanan at umasa sa awa ni Jesus. Sa simpleng tagpong ito, makikita natin ang malinaw na larawan ng puso ng tao, ang pagpili o pagtanggi o pagtanggap sa kawalan ng pananampalataya o pagtitiwala. Ang kwento ng dalawang magnanakaw ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan ng krus, kundi isang paanyaya sa bawat sa atin, paano tayo tutugon kay Jesus? How can we respond to Christ? Two criminals, one Savior. Two very different outcomes. One died in death, one died in freedom. The difference was their response to Jesus Christ. The cross is not just a place of suffering. It is where death is paid and freedom is given. Magkaiba ng tugon. Isang pinalaya, isang nahusgahan, no? Isang papuntay kamatayan. So ito po, tayo po ay tulad ng dalawang magnanakaw. Take away from death to freedom begins with one step. Faith in Jesus Christ. Isang step lang po para kayo makabayad sa inyong mga pagkakautang sa bunga ng ating mga kasalanan para nampalataya kay Jesus. Jesus Christ paid the debt He did not owe, and we owe the debt we could not pay. Si Jesus daw, binayaran daw ang mga kasalanan at pagkakautang na hindi niya inutang. At tayo naman ay nangutang na hindi naman natin kayang bayaran. Sino ang ating the greatest guarantor? Jesus Christ, who paid all our debt. Palakpakan natin si Jesus. Purihin ka po. Mula sa utang ng ating kasalanan, tungo sa ganap na kabayaran. Sa magitan ng gawa ni Jesus sa krus, ang ating pagkakautang ay hindi lamang nabawasan, kundi tuluyang binayaran ng buo. Siya ang naging kabayaran upang tayo maging malaya. Reflection question for faith groups use. Sa mga faith group leaders, this time, please confirm the salvation of your members. Ask them, number one, what is my response to Jesus today? Rejection or surrender? Baka may mga members pa kayo sa inyong faith group na hindi pa pala saved. Hindi pa pala tumatanggap sa Panginoon. Hindi pa pala bayad ang utang. No? Search them. Alamin nyo, baka meron kayong faith group members na hanggang ngayon ay baon sa utang. Hayaan mong bayaran ng Panginoon ang kanilang pagkakautang. So ask them, what is my response to Jesus today? Rejection or surrender? Application question, what step will I take today to move from spiritual debt to freedom in Christ? Ano ang gagawin kong paraan? Para ngayon ay mawala sa pagkakautang patungo sa kalayaan kay Kristo. Palakpakan po natin, Panginoon. Let's rise up. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Nawa ang salita ng Diyos ay tumimo sa inyong mga puso, mga kapatid. Hindi lang inyong narinig at napakinggan, kundi mga kapatid ay may isa puso at maikilos at may isagawa. Lahat tayo po ay binayaran ng ating kasalanan. Lahat po tayo nabaon sa utang ngayon ay pinalaya mula sa ating pagkakabaon sa utang dahil kay Jesus na siyang dahilan. Sa kanyang dugo na nabubuhos sa krus, ang lahat ay binayaran. You're blessed because God loves you. Jesus loves you. Jesus loves you much that He paid all your debt. Today, we're expecting the greatest reward of being fully paid. Paradise. Langit na pinangako ng Panginoon. Tulad sa magnanakaw. Tayo manalangin. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito. Diyos, sa maikling salita namin napakinggan. Through you, God, we appreciate your grace for loving us. We thank you, Lord, for paying our debts. Ang mga pagkakautang na kung saan kami, Panginoon, ay nakatakdang magbayad ng aming mga pagkakautang at kasalanan sa impyerno, Panginoon. Subalit, Ama, we've been exempted from the hell. We've been exempted from the agony because of your payment on the cross. Ama, salamat sa pagbabayad mo sa aming mga kasalanan. Kami lahat ay napalaya. Salamat, O Diyos, sa biyaya ng kaligtasan. We will not be feared of death. Hindi na kami natatakot mamatay dahil ang kamatayan ay ang aming kapahingahan. Bunga na yung pangako na kung may mamatay, pinangakoan mo kami ng paraiso, O Diyos.
Ama, salamat sa buhay ng walang hanggang pinangako mo sa sino mga sasampalataya sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, makilala ka nila, tanggapin ka nila bilang Panginoon, tagapagligtas sa kanilang buhay. Sa araw na ito, sa oras ito, mga kapatid, nais ko lamang samantalahin ang munting pagkakataon. Sa iyong kinatayuan, kung ikaw ay nais na tumanggap sa Panginoon, na hindi mo pa kilala ang si Jesus, yes, you can know Jesus Christ as Savior, as you know Jesus Christ as a Son of God. Pero wala ka pang malalim na pagkakilala sa Kanya. Do you want to accept Jesus Christ today as your Lord and Savior? Do you want to receive Him? So that He can pay all your debt. Sa lahat ng kasalanan ay mabayaran niya sa magitan ng Kanyang dugong ibinubuhos sa krus 2,000 taon na nakakaraan. Sa iyong pagkakatayo, huwag mong pasinin sa ngayong katabi. So oras ito, nais kong tanggapin mo ang Panginoong Jesus. Ito ang araw ng iyong kaligtasan. Namula sa araw na ito, kung tatanggapin mo siya, kung ano ang pinangako niya sa isang makasalanang kriminal, na kinilala siya bilang Panginoon na walang kasalanan, ay pinangakuan niya ng paraiso, ng isang lugar na pinangako mo sa sino mang na mamamatay, ay bibigyan ng bagong buhay at walang hanggang buhay. So, basta mga kapatid, digin mo aking tinig, nais kong sumunod ka sa aking panalangin. Panginoong Jesus, sa araw na ito at sa oras na ito, kinikilala ko aking sarili bilang isang makasalanan. Ako'y baon sa pagkakautang bunga ng mga kasalanan. Ako'y nakatakdang mamatay. Ako'y nakatakdang matungo sa impyerno. Subalit, Ama, sa oras na ito, nais kong mabayaran ang aking mga kasalanan. Sa iyong pagkakabubo ng iyong dugo sa krus, sa iyong kamatayan sa krus, nais kong maging bahagi ng biyayang ito ng kaligtasan. Panginoon, tinatanggap kita sa oras ito bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, Panginoon. Manangan ka sa akin, O Diyos, upang sa aking buhay ay gumawa ang iyong banal na Espiritu sa aking pagbabago. Lord, sa oras na ito, mula sa araw na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Ititik mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay na pinangakuan mo ng buhay ng walang hanggan, para isa sa sino mang mamamatay na tumanggap sa iyo, O Diyos. Sa araw, Panginoon, nawa, gamitin mo ang aking buhay na lumakad ng katwiran. Banal na Espiritu, gabayan mo ako sa aking paglakad espiritual. Gamitin mo ako ang aking buhay na maging bahagi ng iglesia, maging bahagi ng pamilya ng Diyos upang magabayan ako sa aking buhay espiritual. Sa oras to, Panginoon, salamat, Ama, sa biyaya ng kaligtasan. Now, if I receive you in my heart, that you've been my Savior and Lord, from now on, all my debt has been fully paid. Binayaran mo na ang lahat. Salamat, Ama, sa kalayaan mula sa pagkakabihag. Salamat, Ama, sa kalayaan mula sa pagkakabaon sa kasalanan mula sa araw na ito. Sinakong bagong nilalang. Panginoon, salamat, Ama, sa Panginoon Jesus. Amen. Salamat, O Diyos. Kung meron mga taong ikaw nakakilala sa klase oras na itong tumanggap sa iyo. Ama, salamat, pinagbubunyi namin ang kanyang pagtanggap sa iyo. Sabi mo sa mga salita, isang kaluluwan at tumanggap sa lupa ay laksa-laksa ang anghel ang nagdiriwang sa langit. Kasama ng mga anghel ito nagdiriwang, kami, O Diyos, ay nagpapasalamat sa mga kaluluwang itong tumanggap sa iyo at sila'y naging bahagi ng pamilya ng Diyos na pinangako mo ng kaligtasan. Salamat, Ama, sa umagang ito. Mapagpala ang iglesia sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, everyone. God bless you all.